Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang gusto kong talakayin sa maikling oras na ito ay tungkol sa tinatawag na Sunnanus Saum o kabilang sa mga sunna sa pag-aayuno ng isang tao. Sapagkat hindi lingid sa kaalaman natin na kung merong mga syurut, kung may kondisyon ang pag-aayuno ng isang tao upang ito ay katanggap-tanggap kay Allah subhanahu wa ta'ala, gayon din na meron ding sunna sa pag-aayuno ng isang tao at ganito ang pamamaraan ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pag-aayuno. In the first place, kaya tinawag natin na sunna sapagkat ganito yung pamamaraan ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pag-aayuno, lalong-lalo na sa buwan ng Ramadan. Unang-una mga kapatid ay ang tinatawag na as-sahur. Ibig sabihin ng as-sahur, ito yung pre-dawn meal. Ito yung oras ng pagkain natin sa madaling araw bago sumapit ang oras ng Salatul Fajr. Ito ay kabilang sa sunna ng propeta sallallahu alaihi wasallam na ang isang taong nag-aayuno ay sunna sa kanya, mainam sa kanya na kumain siya sa madaling araw o bago dumating ang oras ng Salatul Fajr. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Kayo ay kumain ng suhur, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kayo ay magsusuhur sapagkat ito ay may baraka. Yun ay isa sa dahilan mga kapatid kung bakit sunna sa atin ang pagkain natin sa madaling araw sapagkat ito ay naglalaman ng baraka o pagpapala sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa isang hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanyang sinabi, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitabi aklatus sahar." Ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang difference ng aming pag-aayuno at ang pag-aayuno ng mga ahlul kitab. Ibig sabihin, yung mga people of the book, katulad ng Kristiyano, Hudyo, etc., ay ang pagkain ng suhur sa madaling araw. Ibig sabihin mga kapatid, yun ang pagkakaiba ng pag-aayuno ng isang taong Muslim at ng pag-aayuno ng taong people of the book. Bakit? Kasi yung pag-aayuno nila ay hindi sila nagtitake ng suhur sa madaling araw. Hindi sila nagsusuhur sa madaling araw at yun yung kaibahan natin sa kanila sapagkat tayo ay sumusunod sa pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tinitake natin ang pre-dawn meal bago dumating ang oras ng Salatul Fajr o di kaya bukang liwayway. So yan yung unang sunna sa atin mga kapatid habang tayo ay nag-aayuno lalong-lalo na ngayong buwan ng Ramadan. So kinakailangan din natin mag-take ng suhur. Pangalawang sunna mga kapatid sa ating pag-aayuno ay ta'zilul fitr, ang pagmamadali ng tao sa kanyang pag-iftar. Paano ba magmadali yung tao sa kanyang pag-iftar? Yun ba yung kahit hindi pa dumating yung oras ng pag-iftar ay magba-break na siya ng kanyang fasting? So ang ibig sabihin nito mga kapatid, ang taong nagmamadali siya sa kanyang pag-iftar kapag dumating na ang oras ng pag-iftar ay hindi na niya dapat inaantala at pinakamainam sa kanya sa oras na yon ay mag-iftar na siya. Hindi ibig sabihin na ikaw ay nagmadali sa iyong pag-iftar kahit na hindi pa dumating ang oras ng pag-iftar, hindi pa lumubog yung araw ay nag-iftar ka na. Ang ibig sabihin nito ay kapag dumating na yung takdang oras ng ating pag-iftar ay marapat sa isang tao na mag-iftar na siya kaagad sapagkat yun ay kabilang sa sunna ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yazalu nasu bi khairin ma'ajjalul fitr." At ang mga tao, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ay nananatili sila sa kabutihan habang sila ay nagmamadali sa kanilang pagbe-break ng kanilang fasting. Yun ang hikmah dun mga kapatid kung bakit minamadali natin yung pag-iftar natin, pag-break ng ating fasting, sapagkat meron itong kabutihan mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi katulad ng pananaw ng mga matatanda noong unang panahon
Nang sinasabi ng mga matatanda, kinakailangan ang isang tao ay mag-iftar kagad, magmadali siya sa kanyang pag-iftar dahil baka daw agawin ng syaitan ang kanyang pag-aayono. Subhanallah. Hindi po yun totoo mga kapatid. Bakit? Kasi hindi ho gusto ni syaitan ang pag-aayono. Kaya anong dahilan niya para agawin niya yung gantimpala ng pag-aayono ng isang tao? So yun yung mga kathang isip na paliwanag o kaalaman mula sa mga matatanda. So hindi po yung totoo mga kapatid. Subalit, ang dahilan kung bakit minamadali natin yung pag-iftar natin sapagkat ito ay may mga kabutihan mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlong sunna sa ating pag-aayon ng mga kapatid ay yaftira ala rutabin. Ang mag-iftar ng tamar o bunga ng datilis. Ibig sabihin, kapag tayo ay mag-iftar, isa sa pinakasunna na gagawin ng isang tao, ang unang i-iftar niya ay bunga ng tamar o datilis. Kaya sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katotohanan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuftiru qabla ay yusalli. Ang ginagawa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay nag-iftar muna siya bago siya magsala ng maghrib ala rutabatin, na ang unang ini-iftar ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay ang sariwang bunga ng datilis. At kapag sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walang sariwang bunga ng datilis, siya ay nag-iftar ng tuyong bunga ng datilis o ito yung tamar na karaniwang ini-iftar natin ngayon. At kapag walang tamar, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay mag-iftar siya ng tubig. Kahit 3 beses man lang siya makainom ng tubig, makahigop ng tubig, ay sapat lang sa kanya yun bilang sunnah sa pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anong aral dito mga kapatid? Unang-una, ang pinakamainam sa isang tao, bago siya kakain ng mga mabibigat na kinakain sa kanyang pag-iftar, ang pinakasunna sa kanya, ang unang kakainin niya ay bunga ng datilis o di kaya tamar. So bago siya magsala, ang pinakamainam sa kanya ay mag-iftar muna siya ng tamar. At kapag walang tamar, ay sapat lang sa kanya ang tubig. At bilang panghuli mga kapatid, na sunna sa ating pag-aayuno ay yada'uwa inda fitrihi. Yung magdua ang isang tao sa sandali na siya ay mag-iftar. Kabilang ito sa sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magdudua siya, mananalangin siya sa sandali na mag-iftar na siya o magwawakas na siya sa kanyang pag-aayuno. Alam niyo mga kapatid, yung pagdudua sa mga oras na yan ito ay katanggap-tanggap kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi tinatanggihan ni Allah subhanahu wa ta'ala yung dua ng isang tao kapag siya ay nasa estado ng pagbabreak ng kanyang fasting. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, "Thalathu da'watin la turaddu." May 3 panalangin, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na ito ay hindi tinatanggihan ni Allah subhanahu wa ta'ala. It means, once na nagdua, itong 3 uri, classification ng dua, once na nagdua ang isang tao dito, ay automatic na ito ay tinatanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala. Unang-una sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da'watul waladi liwaladihi. Ang dua ng magulang para sa kanyang anak. Kapag nagdua ang magulang para sa kanyang anak, ito ay tinutugon ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nakakalungkot lang isipin, no, may mga magulang na instead na ipagdudua nila yung mga anak nila sa kabutihan, ipanalangin nila sa kabutihan, ay kanila itong ipinagdudua sa mga kasamaan. Subhanallah. Hindi mo alam kapatid na ang dua ng magulang para sa kanyang anak, ito ay tinatanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya bakit hindi mo ipagdua ang anak mo sa kabutihan? Instead na maghangad ka ng kabutihan para sa kanya, bakit ipagdudua mo siya doon sa mga kasamaan? Pangalawa, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na hindi tinatanggihan na dua ay wa da'watus saimi. Ang dua o panalangin ng isang taong nag-aayuno. Sa sandali na ang isang tao ay nag-aayuno,
o nandoon siya sa punto na magbabreak na siya ng kanyang fasting, mainam sa kanya na magdua. Magparami ka ng panalangin, ng dua kay Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat sa mga oras na yan ay katanggap-tanggap ang mga panalangin natin. At pangatlo, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay wa da'watul musafir, ang dua o panalangin ng taong naglalakbay o musafir. So habang siya nandoon sa estado ng kanyang paglalakbay ay katanggap-tanggap ang mga panalangin ng tao doon. Kaya't kapag ikaw ay nasa iyong paglalakbay, samantalahin mo rin magparami ng dua, ng panalangin sapagkat ito ay tinatanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon mga kapatid, ano nga bang pinakamainam na dua natin kapag tayo ay magbabreak ng ating fasting? Sa isang hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanyang sinabi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala, iza aftara qal, kapag siya ay nag-iftar o magbabreak ng kanyang fasting, ito ang kanyang sinasabi. Ito ang kanyang dua. Ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, zahaba adh-dhama'u wa btallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Marapat din to na makabisado natin mga kapatid sapagkat ito ay araw-araw natin magagamit ngayong buwan ng Ramadan. Uulitin natin, zahaba adh-dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ang kahulugan nito mga kapatid ay napawi ang uhaw at nabasa ang mga ugat at kumpirmado ang gantimpala kung ito ay nanaisin ni Allah subhanahu wa ta'ala. So yan yung kahulugan ng dua na yan at ito ang authentic, ito ang tunay na tinuro ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dapat na ipagdua natin kapag tayo ay magbabreak ng fasting. Bakit natin to binibigyan ng diin mga kapatid? Sapagkat merong mga dua na hindi authentic. Katulad nung dua na sinasabi nilang ito yung panalangin kapag tayo ay magbabreak ng fasting. Sabi nila, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. So yung dua na yan mga kapatid ay mahina po yan. Hindi po, yan po ay da'if at ang pinakamalakas na dua na tinuro ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay yung binanggit natin. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, yan yung mga kabilang sa mga sunna na hindi natin dapat pakawalan habang tayo ay nag-aayuno sa buwan ng Ramadan, sapagkat ang isang taong pinapanatili na yung pagsunod sa sunna o pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa anumang larangan ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala ay magdedetermine sa isang tao kung papaano niya pinapahalagaan at minamahal si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At isa ito sa konsepto ng pagmamahal natin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung bubuhay natin at susundin natin ang kanyang mga sunna o kanyang mga pamamaraan sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tanggapin nawa sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating pag-aayuno sa buwan ng Ramadan at ipagkaloob nawa sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang gantimpala nito mula dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Salamat.